Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo na. At tayo po ay magsisimula na sa atin pong gawain. Ito po ang ating church, ang sa Diyos Walang Imposible Ministry. At habang tayo po ay nagsisimula, sinisimulan na rin po natin ang ating live stream. Hallelujah. Bago po natin inahatid ang pagsamba natin sa Panginoon, tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo basahin ng awit 75. Ito po ay nasa talatang 1 hanggang 8. So Psalms 95 verse 1 to 8. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga malalim na dako ng lupa. Ang mga kataasan ng mga ay kanya rin. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa. At ang kanyang mga kamay ay lupa ng toyong lupa. O kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng masa sa ila. Amen. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po sa ating binasa, sa paglapit po natin sa Panginoon, huwag po tayo magkaroon ng matigas na puso. So, ang ibig mong sabihin nun, sa paglapit po natin sa Panginoon ngayong umaga, tayo po ay may bukas na puso at tayo po tao sa puso ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang sabi po sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sabihin nga po natin, buong puso, buong lakas, hallelujah, buong isip. Ako'y maglilingkod, ako'y magpupuri sa iyo, Panginoon. Amen, hallelujah. Handa na po ba tayong umawit sa Diyos? Amen, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, narinig mo yung aming sinabi na kami ay sasamba sa umagang ito ng taos sa aming puso. Sapagkat nararapat lamang, O Diyos, na ibigay namin ang tunay na pagsamba sa isang tunay na Diyos. At sa lugar na ito, Panginoon, inianyayahan ka namin. Holy Spirit, Holy Spirit, O Lord Jesus, we invite you in this place. We invite you in this place, O God. Hallelujah. At pupurihin ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin, Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Awitin po natin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, we worship you. Ang aming alay ay magsamba. Kaluwalhati
Luwalhatiin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh, sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan, Diyos. Ang ngalan mo'y makapangyarihan. Ang ngalan mo'y tapat. Hallelujah! Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we give you praise. We give you praise. Hallelujah. Yes, let's offer our praises. Oh, we worship you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Right now, we worship you. Oh, we give everything. Oh, we give everything, Jesus. Yes. Holy Spirit, let's praise Him. Let's lift our hands. Let's lift our hands. Oh, we worship you. Oh, nais po ng Panginoon na patuloy natin siyang sambahin. Hallelujah. 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 Oh, we worship you. Let's feel the presence of the Holy Spirit right now. Hallelujah. Hallelujah. Ang banal na Espiritu Santo ay naririto sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga labi. Sambahin natin ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we said we give our hearts to you, our minds, our soul, our strength, Jesus. And right now, Panginoon, ano man ang nilalaman ng aming mga puso sa umagang ito, Diyos, wala kami maitatago, Panginoon. Pagpasok pa lamang dito, alam mo na, O Diyos, alam mo na yung nilalaman ng mga puso namin. Lord, ito man ay pag-aalala, ito man, Panginoon, ay kalungkutan, ito man, Panginoon, na puso namin nasa mga ibang bagay, O Diyos. Lord, ito po ay nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Ito po ay sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Maaari po bang itaas ang inyong kamay? Mga kapatid na nais na isuko ang kanilang puso sa Panginoon sa ating pagsamba sa umagang ito. Sige po, itaas natin ang ating kamay. Hallelujah, ilabas natin sa Panginoon, sa banal na Espiritu Santo na naririto. Ang Diyos ay nais na yakapin tayo ngayong umaga. Ang hatid ng banal na Espiritu Santo ay pag-asa, kagalingan. Hallelujah, kapatid, buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong puso. Isuko mo sa Panginoon, kapatid. Lahat ng mayroon ka ngayon, isuko mo sa Panginoon. Come on, isuko mo sa Panginoon. Purihin mo siya. Purihin mo siya. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We give you our hearts, Lord. Hallelujah, we worship you. Hallelujah, we worship you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit.
salamat po. Maraming salamat po, O Diyos, na kami ay malayang nakakalapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Isang pribilehiyo para sa bawat isa sa amin na kami ay makalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw na may-ari ng aming buhay. Ikaw na lumalang sa buong mundong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, na buong puso mo kami, O Diyos, na tinatanggap sa aming paglapit sa umagang ito. Lord, we want more of you, Jesus. We want more of you, Lord. Naririnig mo, Diyos, ang sigaw ng iyong mga anak na ikaw ay nais namin, Panginoon. Hallelujah. Ang mga anak mo, Panginoon, na nagsasabi, hindi ko na kaya, Lord. Salamat sa iyong Holy Spirit. Nararito upang saluhin kami, Panginoon. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you will do something new in our lives. And Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa lugar na ito, O Diyos, Lord, the only goal that we have, O Lord, na pumasok kami sa lugar na ito, kundi ikaw ay mabigyan ng kapurihan, Panginoon. Kundi maglingkod sa iyo, O Diyos. Kundi itaas ang aming mga kamay, hindi lang kami aawit, kundi ang lahat ng mga ito ay nanggagaling sa aming mga puso, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang aming gawain sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na magtuturo sa amin ng katotohanan. Ikaw ang Diyos na gagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na sasagot sa aming mga panalangin sa umagang ito. Maraming salamat sa hatid ng Banal na Espiritu Santo. Kami ay patuloy na haawit. Kami ay patuloy na magagalak sa ilalim ng iyong presensya. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Yes. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patuloy tayong umawis sa Panginoon. Kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Awin na natin! Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsabay. Ay lahat! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasabay. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! O kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Amen! Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw ang dahilan, Diyos. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsabay. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw Ay sasama, walang papatay
ay sasamba. Pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Pagkakay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Let's clap our hands! Woo! Everyone! Amen! Patuloy natin palakpak ng ating kamay. Glory! Yes, Jesus! Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Kay lahat! Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Yes! Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Ng buhay ko. Ng buhay ko. Woo! Yes! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sagad sa ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Kasi ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y O Diyos, purihin ka! O Diyos, purihin ka. Dakila ka! Dakila ka talaga. Yes! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad sa ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad sa ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Yes! Hallelujah! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako lang nadama. Ako'y malaya na. Tayo lahat! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Wala nang ngang mas hihigit, wala nang mas lalapit
sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang mas hihigit, wala nang mas lalapit. Yes, Lord Jesus. Hawak na pag-ibig na Aking nakamit. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Yes! Palakpakan natin ang Diyos! Woo! Praise you, Jesus! Amen! Hallelujah! Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Glory. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord our God. Sino ba ang ating tunay na hinahanap ngayong umagang ito, ha? Sinong hinahanap ng ating mga puso? Pakisigaw nga po, sinong hinahanap ng ating mga puso? Jesus! Amen! Praise God! Hallelujah! Sapagkat yan ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos sa Mateo 6:33, unahin ninyong hanapin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa ating buhay. Amen? Praise God! Muli tayo po ay umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Ating pong aawitin ang sa Diyos walang imposible. Kayo po na nasa online streaming, praise God, makisabay po kayo sa awiting ito. Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalik ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Wala
Ama namin Diyos, ngayong umaga muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay muli naming mararanasan ang kapangyarihan ng iyong salita na sa amin po ay patuloy na nagdudulot ng kalakasan, nagdudulot, Panginoon Diyos, ng paglago, pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Sa umagang ito, idinadalangin po namin, Ama, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang maghari at dumaloy sa aming kalagitnaan at patuloy kaming gabayan, turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Ikaw nawa, O Diyos, ang siyang sa amin ay maitaas sa aming kalagitnaan, mabigyan ng karangalan at papuri, sapagkat tunay nga po na wala kaming hinahanap sa araw na ito kung hindi ikaw na aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos. Ako na yung lingkod, muli nagpapagamit sa iyo. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, daluyan ng iyong mga salita. Kayo, Panginoon Diyos, ang magsalita sa bawat isa at pahiran po ninyo ng kaalaman at karunungan ng iyong lingkod upang sa gayon ay amin pong patuloy, O Diyos, natanggapin ang taglay na kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos. Itinatagubilin at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang nalalabing sandali at oras ng gawain ito. Sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God! Hallelujah! Purihin ng Diyos, pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Glory to God. At doon po sa mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan, sa Almang Dako, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Praise God. Kayo po ay amin pong malugod na welcome sa gawain ito. Imagine ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Na kahit na kayo ay nasa inyong mga tahanan, at kayo ay nasa malalayong lugar at hindi makarating sa lugar na ito, ay kasama pa rin namin kayong sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? At syempre po, tapos na po yung paglilimita sa atin. Kaya naman yung mga malalapit lamang po ang lugar, mangyari lang po na bumalik na po kayo sa ating tahanan. Ha? Praise God, hallelujah. Miss na rin na po namin kayo, mga kapatid. At napakasarap na tayo po ay nagsasama-samang nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah, praise God. At tayo'y nagpapasalamat at sa isang matagumpay na anibersaryong ginanap natin noong nakarang linggo, bagamat ito ay naurong ng halos isang buwan, mga kapatid, pero sinasabi nga ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, no, na hindi natin, kumbaga, ang panahon at ang oras at ang kaparaanan na hindi sa atin, ito'y sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Minarapat ng Diyos na maurong po ng napakahabang panahon yung ating anibersaryo upang sa gayon ay lumagay po ang quarantine status sa maluwag, sa gayon ay mas marami ang makadalo. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Praise God. Yung nakaraang taon, online lang tayo. But this time, tayo po ay nagkaroon ng isang face-to-face and on-site na celebration ng ating anniversary. Amen? Praise God. Kaya, yung mga nasa online, praise God, yanda na po natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos, sa mensahe na pinamagatan po natin, the Word of God, alive and powerful. Praise God. Pakisabi nga ninyo, alive. Ay, hindi ako kumbinsido alive. Pakisabi po natin na malakas, alive! Yes, powerful! Yan po ang salita ng Diyos. Sabi po ng aklat ng Hebreo, kabanatang 4, talata po ay 12, sabi rito, mga kapatid, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joint and marrows, and it judges the thoughts and attitudes of the heart.
Sa Amplified Version, pag sinabi pong Amplified, medyo pinababaw na po ito. At medyo mahaba-haba po ang pagkakasalin po nito. Medyo, kumbaga, pinagaang. Sinasabi rito, for the Word of God is living and active and full of power. Wow. Full of power. Hindi lang siya buhay, kung hindi ito ay puno ng kapangyarihan. Puspos ng kapangyarihan. Making it operative, pakinggan ninyo operative. Energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and the spirit, the completeness of a personal and of both joints and marrow, the deepest part of, sabi rito, the deepest part of our nature, exposing and judging the very thoughts and intention of the heart. Haba sa Amplified, no? Pero mas malinaw, mas madaling maunawaan yung pagkakasalin po sa Amplified Version. So napakalinaw dito mga kapatid na sinasabi sa talatang ito na ang salita ng Diyos ay mayroong pong buhay at may kapangyarihan. Amen? Praise God. Ngunit ang problema, maraming Kristiyano, mananampalataya at maging hindi mananampalataya, ang tila hindi nararanasan ang taglay nitong buhay at kapangyarihan. Bakit po mga kapatid? Dahil hindi nila alam kung paano nila gagawing buhay ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Itong bagay that I am holding right now is a book that contains the Word of God, and it is called what? Bible. Amen? Ang tawag po rito, Bible. Biblia. Ito ay gawa sa iba't ibang klase ng material. Papel, praise God, at may mga nakasulat sa loob po nito mga kapatid. At kung pagmamasdan ninyo ng mabuti ang aklat na ito na aking hawak o itong Biblia, mga kapatid, makikita natin na ito ay walang buhay. Tama po ba? Wala itong taglay na buhay. Praise God. Sa katunayan, napunit na nga, hindi nga umaray Hindi nasaktan. Dahil, mga kapatid, kung kakausapin mo ito, hindi ito sasagot sa iyo. Amen? Kung hahampasin ko ito, hindi rin siya sisigaw ng ariko. Amen? At kung ibabagsak natin, ganun pa rin. So, tila baga, ito ay walang buhay. Dahil ito ay isang bagay na ating ginagamit, binabasa mga kapatid, hallelujah, sa makatwid, kahit na ano ang gawin natin ay hindi ito kikibo dahil wala nga siyang buhay. Amen? Amen po ba? Pero sa maniwala kayo o sa hindi mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo ang isang katotohanan na ngayong umagang ito, ang bagay na ito ay mayroong nakapaloob na buhay. Amen? Praise God. Pare sabi niyo, Pastor, paano ito nagkaroon ng buhay? Paano ba tayo nagkaroon ng buhay? Ha? Paano tayo nagkaroon ng buhay? Pakisabi nga ninyo na malakas, sino nakakalam, paano ang tao nagkaroon ng buhay?
Ha? Hiningahan. Hiningahan tayo ng Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng buhay. Amen. So ano ang sabi? Ha? Ano ang sabi ng banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo, talata o kabanatang 3, talata ay 16 hanggang 17. Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Sabi rito, all scripture, referring to this book, referring to this Bible, all, hindi some, all scripture what? Is breathed by God. Hiningahan ng Diyos. Amen po ba? Malinaw. It is breathed out by God and profitable for teaching, to reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good works. So, ito ay hiningahan. Kaya, dito ay mayroong nakapaloob na buhay. Amen po ba? Praise God. Hindi lang ho siya basta hiningahan para magkaroon ng buhay, mga kapatid. Sinasabi rito, kundi ang salita ng Diyos ay inilalarawan din bilang isang binhi. Alam nyo ba kung ano ang binhi? Ano ang binhi? Seed. Amen. And then, ano ang sabi ng 1 Peter 1:23? Having born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God. Hindi tayo ipinanganak sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa binhing hindi nasisira sa pamamagitan ng salita ng Diyos which lives, maliwanag, and abides forever. Nabubuhay at nananatili magpakailanman. Sabi rito, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binihing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Amen? So ganoon din, itong salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan ito ay dapat na nasa tamang lugar upang maranasan natin ang buhay at kapangyarihan. Amen? Ngayon, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Meron po akong hawak dito, talagang meron pang props, no? Props. Binhi. Buto. Marami, oh. Praise God, inipon ko to habang kumakain ako ng sangkis bawat buto talagang tinabi ko kasi para gawin kong props. Praise God. Alam nyo ba na itong butong ito ay tuyo na? Na itong butong ito, mga kapatid, sabi nga, kahit na ano ang gawin mo rito, mga kapatid, praise God, ganun din katulad ng Bible, para bagang walang buhay. Pero alam nyo ba na ang butong ito ay nagko-contain ng buhay? Amen? Praise God. Merong itong nakapaloob na buhay. Tama po ba? Amen. Para maranasan mo, mga kapatid, ang buhay nito, kailangan ito ay nasa tamang lugar din. Nasa tamang kinalalagyan. Dahil kung ito'y itatabi ko lamang sa bahay namin, kung ito'y mananatili lamang sa bulsa ko,
Kung itong butong ito, mga kapatid, ay kumbaga ilalagay ko lang kung saan-saan at wala ito sa tamang lugar, hindi mo makikita ang buhay. Tama? Amen po ba, mga kapatid? Ganun din po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kaya hindi natin maranasan ang buhay nito at ang kapangyarihan nito dahil wala ito sa tamang lugar. Kinakailangan para maramdaman mo, maranasan mo, ang buhay nito, kailangang ilagay mo siya sa tamang kinalalagyan niya. At saan ang tamang kinalalagyan? Ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ha? Saan po ang tama? Saan? Sa puso. Amen. Sabi po dito, mga kapatid, sa Kawikaan, Kabanatang 4, talata ay 20 hanggang 23. Sabi dito, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Huwag mahiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa ikaibuturan ng iyong puso. Praise God. Sapagkat buhay. Liwanag. Buhay sa nangakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat, dinadaluyan ng buhay. Paano dinadaluyan ng buhay? Yung salita ng Diyos. Praise God. Maliwanag po yan, mga kapatid. Sinasabi dito, my son, attend to my word. The word attend here is in amplified. He said that Solomon said that pay attention. Pay attention to my words, to my saying. Incline thine ears. Praise God. Dahil dito dumadaan yan, mga kapatid, sa ating mga pandinig. Huwag mahihiwa, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Hallelujah. So maliwanag po, mga kapatid, ito ang tamang sisidlan ng kanyang mga salita, ang ating puso. Yan ang tamang lugar. Huwag natin itong pananatilihin lamang sa ating mga isipan. Kasi kung yan ay nasa isipan lamang natin, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan nito sa iyong buhay. Kaya may mga Kristiyano na bagamat mananampalataya, bagamat mga sinasabi nilang sila ay mga born again, and still hindi nila maranasan, hindi nila maramdaman yung buhay ng salita ng Diyos. Kasi nga po, wala ito sa tamang kinalagyan. Amen? Kumusta naman po ang puso ninyo, mga kapatid? Nariyan pa ba ang salita ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Gaano po kayo nakasisiguro at nakatitiyak na ang puso natin ay mayroon pang salita ng Diyos? Na nariyan pa yung binhi. Praise the Lord. Dahil kung yan ay nasa puso ninyo, mararamdaman ninyo ang buhay niyan. Amen? Pero ganun pa man, mga kapatid, hindi sapat na yan ay nasa tamang lugar lamang. Nasa tamang kinalalagyan. Ikalawa, kinakailangan pinagyayaman. Pinasasagana ang kanyang mga salita sa ating buhay. Tulad ng binhi na aking ipinakita sa inyo, praise God, ibaon man natin ito, itanim man natin ito sa lupa na siyang tamang lalagyan, kung hindi naman natin ito aalagaan, kung hindi naman natin ito kakalingain, kung hindi naman natin ito pagyayabungin, hindi rin ito
lalaki at tutubo. Amen? Anong sabi ng Colossus 3:16? Ang sabi dito, manahan nawang sagana. Manahan sanang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nagsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. May the word of God dwell richly in your heart. Richly. Oh, may it abound. Praise God. Managana. Mga kapatid, kailangan ang nourishment. Kinakailangan yung salita ay pinaglilinang. Nililinang. Pinakakain. Upang ito ay managana at lumago. Tama po ba mga kapatid? So, marami dito, sino-sino rito mga plantito at plantita? Ayan, si Brother Lloyd, plantito na. Praise God. Kanina, andun sa labas, nag-iusap-usap yung mga plantito at plantita. Tinitignan yung mga balak yatang arborin lahat yung mga tanim dito ni Sister Angie. Ang gaganda ng mga halaman ni Sister Angie. Paano gumaganda niya ng ganyan yan? Dahil ninunurish niya yan. Nililinang niya yan. Kinukultivate yan. Nilalagyan ng abono. Dinidiligan para yumabong. Amen. Amen po ba? Gayon din po ang salita ng Diyos na nasa ating mga puso, mga kapatid. Ito ay pinagyayaman, ito ay pinasasagana upang patuloy nating maranasan ang buhay at kapangyarihan nito sa ating buhay. Amen? Praise God. So hindi lamang sapat na nasa tamang lugar ito. Kinakailangan ito'y dinidilig natin. Kinakailangan ito'y pinakakain natin. Kinakailangan ito ay ating pong nilalagyan ng pataba. Amen? Hallelujah! Kaya nga sinasabi rito mga kapatid ng ating binasa, sinasabi rito sa ayon sa buong karunungan, praise God, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit. Praise God. Kaya nga 'di ba, yung awit, yung mga himno, nakikita nyo, nagtataglay ng kapangyarihan. Amen? Buhay. Tama po ba? Paul and Silas, they experience the power and the living word. Nung sila'y umawit, nandun sila sa loob ng kulungan. Umawit sila, nagpuri sila. Praise God. Ano nangyari? Nayanig na nakalasang mga tanikala nila. Nakalaya sila. Why is that? It is because habang sila ay nakatanikala, habang sila ay nakakulong, pinagyayaman nila ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Umaawit sila. Nagpupuri sila. Ganyan dapat pinagyayaman at pinatataba ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso. Sabi ng Panginoon, magsisagana kayo. Paano tayong sasagana? Kung hindi naman tayo nagba-Bible study, kung hindi naman tayo nagde-devotion, Praise God. So paano po? Aasa na lang ba tayo sa araw-araw na pakikinig at panonood natin? Wala ba tayong sariling devotion sa mga tahanan? Praise God. Sabi dito, magpalakasan kayo sa isa't isa. Amen po ba? Glory to God. So paano niyo pagyayamanin? Paano ninyo pasasaganain ang salita ng Diyos? Kung
hindi naman tayo nananagana sa kanyang mga salita. Hallelujah. Katulad ng binhi, kailangan ng nourishment upang managana. Praise God. Amen? So yan po, pasaganain, palaguin. Ang ibig sabihin, paluguin, pagyamanin mo yung mga salitang nasa iyong puso. Amen? Praise God. Pangatlo, mula sa puso, ang salita ay dapat na ipinapahayag ng ating mga labi. Praise the Lord. Gusto mong maging buhay yan? Hindi yan magiging buhay hanggat hindi lumalabas sa bibig mo. Walang buhay yan. Hanggat yan ay nasa puso mo, hindi mo mararanasan ang buhay niya hanggat hindi ito itinutulak ng iyong bibig palabas. Kapatid. Bakit po? Sapagkat sabi po ng Roma, Kabanatang 10, talata ay 8. Dapat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Sa makatid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sa talatang 10, pakinggan po ninyo, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso. Nananampalataya ng puso. Sa makatuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So, ibig sabihin, mula sa ating mga puso, para magkaroon ito ng buhay, para masabi that the word of God is alive and active and powerful, you must what? Confess the word of God. Ilabas mo yan sa iyong puso. Amen? Hallelujah! Hindi pwede yung tayo nagpe-pray, Lord, alam mo na kasi sinabi ng Bible, no? Sa Mateo 6, hindi pa man ninyo hinihingi, alam na ng Diyos na kailangan ninyo ang... So, why pray? Kung alam na pala ni Lord ang lahat ng aking pangangailangan, bakit pa ako magdadasal? Alam naman pala ni Lord na ako'y baon sa utang at kailangan ko ng pambayad, hindi na ako magdarasal. Hindi na ako magpe-pray. Alam naman pala ni Lord na may sakit ako Bakit pa ako magdarasal? Di ba? Maliwanag po yan mga kapatid. Doon sa Mateo, alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Dahil alam naman natin that our God is an all-knowing God. So why I pray? Bakit pa ako magpe-pray? Kailangan para ang salita ng Diyos, maranasan mo yung buhay niya. Hindi kasi magiging buhay iyan hanggat hindi mo inilalabas ng iyong mga labi. Kailangan mong ipahayag mula sa iyong mga bibig. Amen! Hallelujah! Tandaan po natin mga kapatid, si Kristo ay namatay. Amen? At mula sa libingan inilabas siya para makita nilang siya'y nabuhay na mag-uli. Kasi kung hindi lalabas si Kristo sa libingan doon at mananatili lamang siya sa kuweba at doon sa libingan, paano maniniwala ang mga tao na nabuhay si Kristo? Kailangan siyang ilabas ng bibig ng kuweba, ng libingan. Amen? And anong ibig ko sabihin? Mga kapatid, sabi ng Bible that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and in verse 14, and the Word became flesh. And Jesus is the Word. At ipinakita niya ang halimbawa. Tama? Praise God. Na siya ang pangunahing binhi. Binhi. Na kailangang siya'y mamatay at pagkatapos ay ipasok sa libingan, referring to our heart,
Praise God, symbolizing our heart. Ipinasok niya sa libingan at pagkatapos, anong ginawa? Mga kapatid, nabuhay siya ng mag-uli. Inilabas siya. Likewise, the Word of God also. Kailangan ipasok dito. Amen? At ilabas mula sa ating mga labi, ipahayag upang ito ay maging buhay. Ano nangyari nung sinabi ni Jesus sa Marcos 11, talatay 13 hanggang 14? Mga kapatid, Mark 11, at pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may dahon ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anuman, at nang siya'y malapit sa kanya ay wala siyang masumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. Talatang 14. Sumagot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao ay hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman, at ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Kinausap ni Jesus yung tree, fig tree, dahil wala siyang nakita. Kaya nagsalita siya. Sinabihan niya yung puno. Anong nangyari pagdating ng talatang 20 hanggang 21? Sabi rito, at pagkaraan, praise God, verse 20, pagkaraan nilang pagkaumaga ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo mula sa mga ugat. Verse 21, ano sabi riyan? Praise God. At sa pagkaalala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabbi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. Yung kinausap mong puno, yung pinagpahayagan mo ng yung salita, natuyo overnight. Overnight. Natuyo. Why? It is because of the word of Jesus. Amen? Hallelujah. Hindi lang yon. Sa Ezekiel chapter 37, di ba? Anong sabi ron sa verse 3 hanggang verse 5? Pakinggan po ninyo. At sa kanya'y sinabi, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito. Ang ibig pong sabihin ng manghula ka, magsalita ka, prophesy unto this bone. Praise God. Speak to that bone. Magsalita ka, sabi rito. At sabihin mo sa kanila, kayong mga tuyong buto. Referring to this, tuyong buto. Hallelujah. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon sa mga butong ito. Narito aking papasukin. Narito, aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Anong nangyari? Next verses diyan, mababasa nyo. Nagkaroon ng buhay yung mga buto. Why? Kasi nagsalita si Prophet Ezekiel. Ipinahayag niya, kinausap niya, mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya gayon din naman, mga kapatid, napakahalaga na kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kanyang buhay, praise God, kailangan lumabas sa ating mga bibig. Ipahayag natin. It is because the Bible says confession brings possession. Amen? And the Bible says, life and death are in the power of your tongue. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Amen. Hallelujah. And lastly, panghuli, mga kapatid. Praise God. Work it out or act on it. Ibig sabihin, live by the word. Ibig sabihin, isagawa o isabuhay natin ito. Right after na ipahayag ano ang dapat gawin, umakto tayo. Philippians chapter 4 verse 9. Ano sabi dito mga kapatid?
Ha? Ang mga bagay na inyong natutuhan, ano ang natutuhan? Salita ng Diyos. At tinanggap, ano ang tinanggap? Salita ng Diyos. Narinig, ano ang narinig? Salita ng Diyos. At nakita sa akin, ano ang nakita? Yung bunga ng kanilang tinanggap. Yung bunga na kanilang natutunan. Yung bunga ng kanilang narinig. At iyan ay sinasabi dito ang bagong buhay ni Pablo. Na kung saan nakita nilang naging ganap na naranasan ni Pablo ang buhay at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi dito, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Gawin natin. So hindi siya sapat na nasa tamang lugar, dapat ito'y pinagyayaman, dapat ito'y pinayayabong, at pagkatapos ipapahayag, ilalabas sa ating mga bibig, sa ating mga labi, ikukumpisal natin, at pagkatapos na ito'y maikumpisal, ipamuhay. Amen? Praise God, hallelujah. Halos 4 na dekada na kami ni Pastor Tony ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. At sa panahong iyan, damang-dama namin ang buhay at kapangyarihan ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Praise God. Tandaan po natin ang mahigpit na tagubili ni Santiago. Anong sabi ni Santiago? Sa kabanatang 1, talatay 22. Anong sabi niya? Datapwat, maging tagatupad kayo. Maging tagatupad kayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So malinaw po. That whatever we confess, we must live it out. We must act on it. Amen. Buhay kasi. Sinasabi ng kawikaan. Buhay yan, dinadaluyan yan ng buhay. Kaya dapat ang laging lumalabas sa ating mga labi at bibig ay buhay, which is the Word of God. Hallelujah. Praise God. Kasi kung titignan natin, Biblia, salita ng Diyos, paano nagkaroon ng buhay yan? Hindi mo mararanasan ang buhay ng salita ng Diyos hanggat hindi mo siya inilalagay sa tamang lugar. Hallelujah. Hanggat iyan ay ipinapasok mo sa iyong pandinig at pagkatapos ay pananatilihin mo lamang siya at hindi mo siya pagyayamanin, hindi ka magsisikap na lumago at umunlad sa iyong buhay pananampalataya, kapatid, hindi mo mararanasan ang buhay. Praise God. Malinaw na sinasabi ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Buhay ang kanyang salita. Active. Aktibo. Amen? Alam nyo ba yun, mga kapatid? Pagka ang inyong puso ay mayaman at sagana sa salita ng Diyos, makikita nyo yung kanyang pagiging aktibo sa inyong buhay. Hallelujah. Praise God. Hindi kayo magsasawang maglingkod sa Panginoon. Hindi kayo magsasawang magpuri sa Panginoon.
Ano ba itong nararamdaman ko? Talagang parang gustong-gusto kong laging kumanta sa Panginoon Diyos. Parang gustong-gusto kong laging sumayaw. Parang gusto kong laging mag-share. Parang gusto kong laging mag-akay ng kaluluwa. Ha? Para yung zealousness, yung iyong pagiging maalab. Why? Kasi nga, dumadalo yung buhay, yung puso mo, yung buhay mo, masagana ka sa salita ng Diyos, at kapag ka ikay nananagan at pinagyayaman mo ang salita ng Diyos, ganyan mo mararamdaman ang buhay ng kanyang salita. Amen? Praise God. Baka kaya tayo malamya. Baka kaya tayo parang tinatamad. Baka kaya tayo parang walang gana, una, baka kulang yung buhay na nakalagay sa puso mo. Baka kulang ng salita ng Diyos. Kaya, mapapansin mo sa sarili mo, parang natatamad ka na magsimba, natatamad ka ng mag-share, natatamad ka ng manood ng online streaming. Why? Kapatid, kulang ka sa buhay. Pagka kulang ka sa buhay, kulang ka sa salita ng Diyos. Amen? Tandaan natin, for the Word of God is alive and active, full of power. Are you full of power? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos, tayo tumayo, at nawa ay may natutunan po tayo at pinagpala po tayo ng kanyang mga salita, at naway managana ang aral na ito sa buhay ng bawat isang naririto. Maging kayo na nanonood, nakatutok sa online streaming na ito, mga kapatid, ngayong umagang ito, managanang nawa ang kanyang mga salita sa ating buhay ng buong karunungan. Hallelujah. Ito yung pagkakataon na ipinakita sa atin ng Panginoon ang pagpapahalaga natin sa kanyang mga salita. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ito lamang ang kanyang salita lamang ang magbibigay sa atin ng buhay at kapangyarihan. Amen? We must never underestimate, hindi natin dapat baliwalain, hindi natin dapat na kalimutan, at hindi natin dapat na pahalagahan, huwag bigyang halaga ang kanyang mga salita sa ating mga puso, mga kapatid, sapagkat malinaw po ang sinasabi, ito'y dinadaluyan ng buhay at buhay sa bawat nakasusumpong. Hallelujah. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa mga kapahayagan at mensahe mo sa bawat isa sa amin na tunay nga po na ang iyong salita ay mayroong taglay na kapangyarihan. Hindi lamang ito nagtataglay ng kapangyarihan, kundi ito'y buhay, Panginoong Diyos. Nadarama ng bawat isa na mayroong salita sa kanilang mga puso na pinagyayaman nila ang mga salitang ito, O God, at pagkatapos, O God, ito ay kanilang ipinapahayag at ipinamumuhay, at sa gayoy maramdaman nila na tunay nga po na ang iyong salita ay aktibo, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na nagpaunawa sa amin ng mga kapahayagang ito mula sa mga oras na ito, Panginoon. Dalangin ko na ang aking mga kapatid na naririto at maging sila na nasa online streaming, Panginoon, nanonood ng gawaing ito. Nawa, O Diyos, ay magkaroon sila ng zealousness, magkaroon sila ng pagkauhaw, magkaroon sila ng alab at init na ang iyong mga salita ay yumaman at managana sa kanilang mga puso. At ito'y kanilang pagyayamanin, ito'y payayabungin upang ito, Panginoon Diyos, mula sa kanilang mga puso, pag ito ay lumabas sa kanila at ipinahayag ng kanilang mga labi, ay ito ay isasagawa nila. At ito, Panginoon Diyos, ay pananaligan at sasampalatayanan upang maranasan ang kapangyarihang taglay nito sa aming buhay. Salamat po, O God, sa mga kapatid namin na iyong pinagaling mula sa kanilang mga sakit at karamdaman. Salamat sa mga inabot mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw. Maging sila na nasa online streaming, Panginoon,
maaring meron silang mga kabigatang dinadala, may mga suliranan sila, meron silang mga sakit at karamdaman. Sa umagang ito, Ama, ang iyong salita ay isinusugo mo upang pagalingin ang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. At ganun din, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat, Lord, bawat isa sa amin na naririto ay patuloy mong iniingatan sa laban sa COVID-19. Yung virus, Panginoon Diyos, alam namin na ito ay isang virus, Panginoon, na kumakalat sa kapaligiran namin. Subalit kami nananalig at ipinapahayag ng aming mga labi na kami ay iyong iniingatan at pinoproteksyonan ang lahat nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Balutin niyo po kami ng patuloy ng iyong kapangyarihan upang sa gayon malayo kami sa lahat ng mga simptomas ng COVID-19. Salamat po, O Diyos, sapagkat nagiging normal na ang takbo ng aming bansa dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya sa pamamagitan ng araw-araw naming pakikinig sa daily Bible devotion namin, Panginoon, sa amin pong pagpupuri tuwing araw ng Sabado at paghahandog ng pasasalamat at awit, Panginoon, at araw ng Linggo na ikay sinasamba namin at kami sama-samang nagpapalakasan sa isa't isa. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Good day and God bless you all, mga kapatid. Hallelujah. Maging doon sa mga nasa online streaming. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay na malakas na malakas na malakas. Woo! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Namiss niyo ba ako? Amen! Hallelujah! Alam niyo, napaka buti ng Panginoon kasi yung technology na tumataas, nakikinabang ang simbahan. Kasi nung araw, ang Bible, nabibili mo lang yan sa bookstore. Pero ngayon, sa technology, sa cellphone mo lang, pwede ka na magkaroon ng Biblia, libre pa. Amen? So, ida-download lang. Kaya ngayon po ay Wala kang hindi na pwedeng magreklamo ang tao ng hindi siya pwedeng makabili ng Biblia para basahin. Kasi ang Biblia na nada-download ngayon sa computer, sa cellphone, ay may iba't ibang wika. No? Kaya kung gusto mong magbasa ng Bisaya, magbasa ng Chinese, ng Japanese, so ang Biblia sa online, lahat na yata ng wika meron. Amen? So palakpakan natin ng Diyos dahil sumasabay na nakikinabang ang gawain ng Panginoon sa pagtaas din ng technology. Praise God. So pwede na po tayong makaupo, mga kapatid, at ngayong umaga, siyempre para maging kumpleto ang ating pagsamba sa Panginoon, tayo po ay dadako na sa ating paghahandog. So maaari na po tayong lumapit dito sa harapan para po ibigay po natin ang ating handog sa Panginoon. At habang kayo po ay nagkakaloob, muli gusto ko lang pong pasalamatan ng bawat isa